Press 1 po sa mga nandyan pa. Shoutout Chiki Sadino. Si Alival. Ayun, maraming salamat Kapsat Alival. Ayan. So, alright. So, pag-usapan natin itong pinaka-last topic natin na medyo nagbe-breaking news ulit. medyo. So, ayan, maraming salamat po sa mga naiwan pa. Alival, Makwan, Shoni Hes, ayan. Sa lahat po ng mga nandito pa. Si Ma'am Sheila, dyan pa pala, tsaka si Aurabel. Pag-usapan natin to guys, no? Kasi nga, survey na kine-question ng Okta Research. Especially, naglabas sila kanina or kahapon yata to. Kung di ako nagkakamali. Pero ito, talagang lumabas na rin sa news mga kakabsat. So, let me share the screen. So, again, sa mga bagong pasok, saka sa mga nanonood po ngayon sa ating team replay, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Welcome po sa bahay ni Maestro. So, let me share the screen. Especially, no? Ito, ako pa. Iiyak na naman sila dito. Nakita nyo na ba to? Fact check! Anyari dito, ha? Fact check mga kakabsat, February 11, 2025. May nilabas ang mga garapata. mga supporter nila, di ba? Ito, trust and performance rating by Okta Research. So, umalma dito Okta. Fake news yan. Wala kami nilalabas na ganyan. Kasi sinasabi daw nila dito, nung survey doon ng February 10, 2025, which is last week lang, ang trust rating daw ni Pangulo is 33%. What? Samantalang si VP, 75 daw. Really? As ang performance daw ni Pangulo is 29. Samantalang si Sara, 64 saan? Kaya umalma dito ang mga survey firm like itong Okta. Kasi ginamit, tingnan nyo, peking-peke mga kabsat. Dapat nyo makita katotohanan. Maalala nyo, di ba guys? Pagdating sa mga pro Duterte, last November ba yon? Tingnan nga natin dito. Check ko nga to. Ay, July. September to October to actually. Di ba sinasabi natin na ang pro Marcos is 38%. So going back tayo dito sa ating ito mismo galing sa Okta Research October 15 na ginanap ng survey ng September na ang pro Marcos is 38%. Ang pro Duterte is 15%. So kitang-kita dito. Ilang beses natin nilabas to for our several vlogs pero ito nga naglabas ulit ng totoo ng trust rating itong Okta Research kasi nga naglabas sila ng mga peke, di ba? Kalain mo, sasabihin nila na 33 si Pangulo, 75 si Inday Pusit. Sinong maniniwala doon, di ba? Tess Modera, di ba? Scramble, di ba Ma'am Sheila? Sinong maniniwala sa mga Nako po. Siya. So ito yung old, di ba, noong 2024. Ngayon, meron na silang latest, mga kakabsat. Pero bago yan, balikan natin yung kinan ng Rappler Mapsat. Ito, tingnan natin ito. Fact check. Marcos Duterte ratings attributed to Okta Research is fake. Nilabas to February 17. So, alas tanghali, 12:19. So sabi dito, ito nga mga kabsat, first update, Okta Research has not published any performance rating of the government top official since January 14. Hindi pa sila naglalabas. Tapos biglang may lumabas, February 10. Nako po. Ang claim nila. Sabi nila dito sa claim nila, the Vice President Sara received a higher trust and performance rating than President Bongbong Marcos according to Okta's Research February 10 data. Ano ang kanilang ratings? Ano ang kanilang hatol? It is false. Why?
Why we fact check this? Multiple posts circulating on Facebook, Twitter have been gaining online engagement. One Facebook post from Duterte's fan club. Duterte's fan club has 3,600 reactions, 1,300 comments, and 889 shares. Naku naman, kayong mga garapata talaga kayo, no? The photo indicates that Duterte received 75% and 64% performance rating based on the last February 10 from Okta Research. Marcos, on the other hand, pur- pur- purportedly has 33% trust and 29% performance rating, which is lower than the vice president. The caption there, he is the force that is being executed to impeach by the House of Representatives of the 19th Congress. You have no shame. You congressman, you don't represent the true feelings of the community. Kasi nga, pinapalabas nila dito na 75% ang tiwala ng mga mga mamayang Pilipino. Nako pa! O, sino ba nag-post nito? Duterte's Fan Club. Nakita niyo yan, no? O yan, nakalagay. Duterte's Fan Club, February 13, 8 a.m. O, pinost nila to. Ginawan pa talaga nila ng no? Ng kwan. Tapos mayroon dito 10 PM, meron siyang 9,759 views. So sabi dito, he is at the force being executed, impeached the House of Representatives of the 19th Congress. You have no shame. You ano to? Medyo ka na to, pagmumura yata to. Congressman, you don't represent the true feelings of community. Sino nagsabi ito? Handsome. Nako, troll na troll. No? Handsome. Ito. Handsome. Talaga ang sama nyo. O ano na ngayon? Will the Vice President survive the Senate impeachment? So, naku po mga kakabsat. O, di ba? Nasabi dito, fact check, the video Marcos follicle test, hindi yan. Facts, Okta Research has not published any research, trust and performance rating of the government top officials since January 14. In the Facebook release on Monday, February 17, Okta Research clarified that the circulating posts are entirely false, meaning peke. Diba? Kayo talaga mga fake news talaga kayo, mga kamote kayo. A statement posted by Okta Research President Rajin Ray said that the Okta Research has not conducted any survey. For public guidance and official Okta Research survey results will always be posted first on our official Facebook page, which is yung pinapakita ko rin kanina. Although the survey results are not polling firm official website, its official Facebook page shared a GMA news update about the trust and performance rating of Marcos and Duterte based on the Okta Research Tugon ng Masa survey conducted on November 10 to 16 in 2024. The results shows that Duterte receives 49% trust rating and 48% performance rating, while Marcos gained 65% trust rating and 64% performance rating for the fourth quarter of 2024. These are higher than Duterte's. So, di ba? Oh. Okta Research's latest published data was on senatorial preference only, with a survey conducted from January 25 to 31. While the report is not visible in its website, the Okta Research fellow Gildo David shared the result of their X account, or formerly Twitter account. Ongoing impeachment case, the fabricated trust and performance ratings circulated amid impending impeachment case against Duterte. So in February 5, the House of Representatives, within the initial of 215 signatories from lawmakers, impeached Duterte for the alleged misuse of confidential fund and assassination threat against the president, his wife, and House Speaker Romualdez. They were later joined by 24 more, bringing a total of 240 signatories. The ball is now on the court, and the Senate will convene as an impeachment court. The upper chamber is, however, currently break due to the midterm elections campaign. The Senate President Escudero said on February 10 that the impeachment trial will be likely begin after the Senate of the Nation address in July. Itong ganun katagal, no? So, ayun. So, ito na yung nilabas, guys, ng Okta Research na latest. So, kahapon lang to. Ito na yun. Ito na yung totoo, no? Wala nang kalokohan.
Dito tayo sa totoong news, mga kabsat. So, Okta Research, 36% of Pinoy supports Marcos while, oh my God, kalahati lang ng 36%, 18% for the Dutertes. Naku po, February 19, 5:44 p.m. kani-kanina lang from GMA News Online. O, ito na. O, table. Political preference of adult Filipinos from January 25 to 31 Philippine in percent. Eto na mga kakabsat. Nako pa magsisiiyakan mga garapata dito. Kita nyo ba? Wait lang Tanggalin natin saglit tong banner. Tanggalin natin yung banner saglit. Yan. Tapos i-zoom natin. Kaya ba? Oops, nako, iba naman ang lumalaki. Baliktad ba? O, ito na yung pinaka-okay so far na nakikita nyo for sure. So, sabi dito guys, no? Which of the following best describes your political preference? So, I support the Marcos administration. Pro-Marcos, total of 36%, mga kakabsat. I support the opposition, 8%. Sino yung mga opposition na yan? Malamang yung mga dilawan yan. I support the Dutertes and their political alliance or pro-Dutertes, 18%. I neither support Marcos administration and the Dutertes nor the opposition. Wala silang kinakampihan, 26%. And then ang sumagot naman ng don't know, refuse, kumbaga no comment, 12%. So majority pa rin, they support the administration of Marcos. So, tingnan natin. Ito, nakakagulat yung resulta, Mabsat. Tingnan natin yung resulta dito kay Marcos, pro-Marcos, saka sa pro-Duterte. Pagdating sa NCR, 39% ang mga pro-Marcos. NCR na po yan. Samantala, ang mga pro-Duterte, 5%. Tingnan lang po natin yung NCR. Tutok lang po sa NCR. Pwede ba natin i-zoom to? Ay, wait. Parang pwedeng feeling atang kwanto, no? Pero nata akong kwan dito. Ayun, meron nga. Ito na lang. Para pwede nating i-zoom. Na-download ko pala. Sorry naman, mga kapsat. Ito na lang. Ito. Ayan, yan. Para nakatutok kayo, yan. Di ba? Kita na ba? Malinaw na ba? Ma'am Sheila, mas malaki na ba? Mas okay na ba? Di ba? Dito kitang-kita, mga kapsat. Sabi dito, pro-Marcos sa NCR, 39%. Samantalang ang pro-Duterte, 5% lang kayo. Diba? Pagdating sa Balance Luzon, or the BL, 47%. Siyempre, nandiyan yung Solid North. Diba? 47%. Samantalang, 2% lang kayo. My goodness. Pagdating naman sa Visayas, 37%. Mas mataas pa 37% ang mga pro-Marcos, samantalang sa Visayas, 11% lang. Pagdating sa Mindanao, dito lang kayo, lumalamang. Ang pro-Marcos, 9% as of the latest survey ng trust rating ng Okta Research. Samantala, ang mga pro-Duterte sa Mindanao, 63. Dito lang kayo. Pero ang layo, with the total overall percentage, kalahati lang kayo. 18%. Buti nga nag-18 kayo. Dati ka, di ba? Yung pinakita ko kanina, 15% lang kayo. At least umangat-angat ng konti. Di ba? Pagdating naman dito sa ABC, Socio-Economic Class, ABC, alam mo, dito tayo nabibilang. So, sa mga pro-Marcos, 42%. Pagdating sa mga pro-Duterte, 9% lang. Di ba? Pagdating naman dito sa Class D, 36% ang mga pro-Marcos, 16% lang ang mga pro-Duterte. Pagdating sa mga Class E, we have 29% at 41%, 29% para sa mga Marcos at 41% sa mga Duterte. So, technically speaking, wala majority. Ito yung totoo, di ba? Ano bang sinabi dito? Alin sa mga sumusunod ang pinakaglalarawan na susuportahan nyo na politika? Yun yung question. Figures may not be a total of 1,000% due to the rounding off sample size of 1,200 respondents with a positive, negative 3% margin of
error. Ayan, no? So, ito guys yung totoo, no? Hindi yung pinapalabas nila dyan na tawag nito, yung pinakita ko kanina sa inyo, na 33% si Pangulong Bongbong Marcos at 75% itong si Inday. So, ingat-ingat lang tayo sa wag tayong nagpapanin, especially marami ng mga lumalabas na mga shares nila. So, of course, malinaw ba yan, Ma'am Sheila? Malinaw ba, Ma'am Pasita? Aurabel? Sa mga nandyan pa, maraming salamat po. Okay? So, ayan guys. Malinaw pa sa sikat ng araw. So, na-fact check ang mga nagpe-fake news. Kasi ito yung totoo. Itong nakikita natin ngayon. Di ba? Yan yung totoo. Na hindi nila matanggap ang katotohanan na talagang nananaginip sila sa 32 million. Feeling nila 32 million talaga sila, no? But in reality, nako po, kokonti lang nila. Di ba? So, ayan mga absat. News from GMA News Online na nilabas ng Okta Research. So, again, 36%. Kasi nung last, ilan sila noon? 38 ang mga pro-Marcos nung last year. So, nako po mga absat. So, isip-isip. Alright? So, again, I hope nag-enjoy kayo mga absat sa mga bagong pasok, sa mga nagti-team replay dyan. Huwag kalimutan mag-like and subscribe kay Maestro. Alright. So, yung fake news na mataas ang ratings ni Bibi Sara, nako, peke, huwag nyo pinaniniwalaan. Dahil hindi nangyari. Nako po, nananaginip. Tama ba mga absat? So, I hope for almost 2 hours and 18 minutes na magkakasama tayo, nag-enjoy kayo. So, thank you very much. Actually, may live din si Con dito, si Attorney Claire. Pero ito na yun mismo, direct na natin. So, wag basta-basta naniniwala ko nung anong mga nilalabas na mga garapata dyan. Right? Well, clear. Dito lang tayo sa totoong news na mayroong ebidensya. Sila, gawa-gawa lang nila yung mga pinaggagawa nila. Tulad nga, ulitin ko pakita ko lang ulit yung mga fake news na pinakita nila na na-fact check na. Lalo na sa mga nahuli. Ito po yun, mga absat. Yan. Ayan, di ba? Putra guys, makagawa sila ng fake trust and performance rating by Okta Research. Kailan to ginanap? February 10 daw. Posted. Sino nag-post? Duterte Fans Club. Putra guys, na fact check tuloy sila. Oh goodness. So, ayun na fact check sila. Karma na naman nila. Alright, thank you very much, Mabsat. So, rest na po tayo. So, marami pa tayong gagawin. So, again, maraming salamat po sa mga bagong pasok at saka sa mga nagti-team replay. Thank you very much. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Taala, mga absat. Ma'am Sheila, Ma'am Aurabel, Ma'am Shona Hes, Scramble. Thank you very much po sa inyo. Good night, mga absat. Maestro Paul is signing off. Paalam. Bye-bye.